Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida. Meron pong 45 mga kongresista daw at senador ang posible hong mahaharap po mga kabida sa kasong plunder Mantakin niyo ha, plunder 'yan mga kabida. No bail recommended. Okay? Ito po ang ibinunyag po mga kabida ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabida. Baka hanggang salita na naman po itong si Rimulya po mga kabida. Matagal ko na pong narinig yang may mga senador at saka kongresista po nakakasuhan po hanggang ngayon wala pa Okay, eto. Babasahin ko muna Ito hong article po ng Ambalita ngayon po mga kabida. Boying, hanggang 45 kongresista at senador posibleng maharap sa plunder case sa flood control scam mga kabida. Muling uminit ang usapin sa umano'y maanumalihang flood control projects matapos ibunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder laban sa tinatayang 35 hanggang 45 senador at kongresista. Ayon kay Rimulya, kasabay nitong tinatapos ng kanilang tanggapan ang ikalawang money laundering case laban kay Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multi-billion flood control scam. Okay? Ito yung sinabi po ni Rimulya po, mga kabida. Yung second money laundering case against Martin Romualdez is being prepared. Malapit na daw, mga kabida. Ayon pa kay Rimulya, bukod sa naunang complaint affidavit, may mas mabigat pa umanong kaso na inihanda ang ombudsman. Okay? Yung sinasabi kong 61-page complaint, first draft meron pang mas mabigat na conspiracy to commit plunder which will involve everybody. Ayun. Senate and House, everybody involved. Ayun. Meron pa palang niluluto po, mga kabida. Dagdag pa niya, malapit na yan. Makapal yan. Ayan. Inilarawan ni Rimulya bilang mga big fish ang mga personalidad na iniimbestigahan dahil karamihan umano sa kanila ay mga senador at kongresista. Ang estimate ko sa investigasyon namin from 35 to 45 investigations current ongoing. Binigyan din ng ombudsman na nais nilang tiyaking matibay ang ebidensya bago magsampa ng kaso upang maiwasang mabansagang ginagamit sa politika ang kanilang opisina. Okay? Tinaas natin ang standard. Hindi natin weaponize ang office. Dagdag niya. We're trying to call in to break in the evidence needed to change people. Case build up talaga. Nagpapasalamat din si Rimulya sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa isinumiting partial report tungkol sa flood control scandal. Itong report ng Senate is very useful to us, Anya. Ayan. So yun po, mga kabida, ang tindi po. Mandakin nyo, mga kabida, 40 mga senador at kongresista po, ang posible hong maharap po sa kasong plunder po, mga kabida, po. Okay, posible po yan, mga kabida, kasi unang-una po, ang dami hong mga kongresista po, na binanggit po mga kabida during the Senate hearings, mga kabida. Di ba, kung maalala po ninyo, ito hong si Corly Diskaya po, I think nasa 17, 18, na mga mababatas po mga kabida, yung kanyang binanggit po, na mga pangalan po mga kabida na sinasabi ho niyang tumanggap daw ng kickback, mga kabida, po. Ang buong akala po natin, hindi po ito sinali po, mga kabida, Kasi parang nawala na lang po sa picture Kumbaga, hindi ho napag-usapan po, mga kabida. Yun pala. May niluluto pala ito hong Office of the Ombudsman, mga kabida. Hoping po, mga kabida, na meron pong action na gagawin po ang Ombudsman ho dito. Hindi lang po puro salita po, mga kabida. Ang sa akin lang po, baka naman hanggang media mileage lang po ito, mga kabida. Kinalaunan po, wala hong isasampang kaso po, Okay? Para sa akin po, maniniwala lang po ako, mga kabida, na talagang ginagawa po ng ombudsman
yung kanila hong trabaho po mga kabida kung meron na pong maisasampang kaso po mga kabida laban ho dito sa mga nabanggit ng mga personalidad kabilang na po ito hong si Romualdez. Kasi napaka-hot topic yung ginawa po ni Ombudsman Remulla po mga kabida na kanya hong ibinunyag na meron na po silang inihandang kaso po laban ho kay Romualdez. Okay, thinking na meron pong shield ito hong si Romualdez po mga kabida. Kasi hindi po ito lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing Diba? Naalala po ninyo mga kabida, sinabi po ni Senator Ping Lacson na wala ho silang makitang link dito ho kay Romualdez sa flood control project scandal mga kabida. Okay? At saka naalala ko din, mayroong sinabi din nung una ito hong si Remulla mga kabida na wala silang nakitang ebidensya so far, okay? Laban ho kay Romualdez patungkol ho sa kanyang involvement po mga kabida sa flood control scam po. Kaya nga ang mindset po ng mga Pilipino during that time talagang meron pong tinatakpan po yung gobyerno. Okay, yung investigasyon po mga kabida mula sa ICI hanggang doon po sa Office of the Ombudsman mga kabida. Yun pala may sekreto palang ginawa itong ombudsman mga kabida. Okay? Niluluto po nila itong kaso po laban kay Romualdez. Kumbaga, nagkaroon po sila ng case build up mga kabida. Siguro pati itong 45 mga kongresista at saka senador mga kabida. Okay? Dito ho sa kongresista, medyo hindi ako surprised dito Dito lang po talaga sa mga senador. Ilan po sa 45 mga individual na sinabi po ni Remulla ang member po ng Senado dito. Okay? Maliban po dito sa tatlo, Joel Villanueva, Francis Escudero, at saka Jingo Estrada, meron kayang madadagdag na mga senador, mga kabida, okay, na posible hong sangkot dito ho sa flood control scam, okay, na iniimbestigahan po ngayon ng Office of the Ombudsman. Okay? Yun yung gusto kong malaman po mga kabida. Interesado ho ako dito kung ilan po sa mga miyembro po ng Senate ang sinasabi hong meron pong kinalaman mga kabida sa flood control scam. Okay? Kasi kung totoo man po ito mga kabida at ito po ay sasampahan po mga kabida ng Ombudsman ng kaso dyan po sa Sandigan Bayan, posible pong makakapekto ito mga kabida sa impeachment trial po ni Sara Duterte. Okay? Kaya nga gusto ko pong malaman kung ilan. Okay? Kasi dyan po natin masusukat po mga kabida yung threshold po ng conviction at saka ng acquittal. Okay? Yung 2/3 na sinasabi po ng ating saligang batas, mananatili po yon. Pero yung number po, like for example, ngayon, 24 sila lahat, mga kabida. Yung threshold po for conviction ay nasa 16, while 9 po for the acquittal, mga kabida. Pero, kung masasampahan po ng kaso po, mga kabida, aside dito ho sa tatlong mga senador, okay, meron pong idadagdag po, mga kabida, part dito ho sa 45 individuals na iniimbestigahan po ng ombudsman. Makaka-apekto talaga ito sa numbers mga kabida dyan po sa Senate. Okay? Hindi na po magiging 16 yung threshold for conviction at of course, hindi na po magiging siyam o magiging 9 yung threshold po ng acquittal po mga kabida po. Okay? Kasi malamang po kung may sampay itong kasong ito mga kabida, tapos maglabas po ng arrest warrant itong Sandigan Bayan, makukulong talaga ito ang mga senador na ito, mga kabida. So kung makukulong po ito, so hindi na po sila maaring mag-participate sa impeachment court. So sa madaling salita, mababawasan po yung mga senator judges po natin, mga kabida po. Okay, kaya nga very exciting mga kabida, yung sinabi po ni Ombudsman Remulla na meron pong mga senador na involved dito ho sa flood control scam na iniimbestigahan po nila ngayon, most probably, apart dito ho sa tatlong mga senador na nabanggit ko po kanina, mga kabida.
posibleng meron pa pong iba pang mga senador na kabilang dito sa iniimbestigahan po ng Office of the Ombudsman, ano? So yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.